Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Cherry Canyadilla, ang unang mag-uulat sa aming grupo. At ang unang tatalakayin natin ngayon ay ang kaalamang struktural ng wika. So, ang paksang ito ay tumatalakay sa struktura o kayarian ng wika, kung paano ito bumubuo ng mga salita, parirala, pangungusap at diskurso. Ipinapakita rito na bawat wika ay may sariling tuntunong struktural na hindi laging pareho sa ibang wika. Halimbawa, ang wikang Filipino at Ingles ay parehong may sistematikong kayarian, ngunit magkaiba mga tuntunin sa gramatika, pagbuo ng salita at paggamit ng mga pananda katulad ng ang, ng, sa Filipino. Ang Filipino ay may mga katangiang tulad ng paggamit ng mga pananda, halimbawa ang kalakal ng bansa. Ang Ingles naman ay umaasa sa pagkakasunod ng mga salita at paggamit ng determiners, halimbawa a, an at da. Mahirap magsalin kapag magkaiba ang estruktura ng dalawang wika. Kailangang maunawaan ang kultura at gramatika ng parehong wika upang maiparating ng tama ang diwa ng mensahe. Ayon kay Otanes 1972, may dalawang uri ng nouns sa Ingles. Sa Ingles, count nouns na nabibilang at mass nouns na hindi nabibilang. Sa Filipino, karaniwan ay hindi ginagamit ang determiner gaya ng a o da, kaya mas simple ang estruktura nito. Meron tayong halimbawa dito. Sa Ingles, trade between nation is called international trade. Kung isasalin ito sa Filipino, ang pagkikipagkalakalan ng mga bansa ay tinatawag na kalakalang pandaigdigan. Mapapansin na sa Filipino, kailangan ng panandang ang sa simula ng pangungusap, samantalang sa Ingles ay wala ito. Mayroon pa tayong mga halimbawa rito, kagaya ng sa Ingles, tomatoes are usually red. Kung sasalin ito sa Filipino, ang kamatis ay karaniwang mapula. Makikita rito na sa Filipino may panandang ang bago ang paksa, samantalang sa Ingles ay wala. Ilang halimbawa naman ay ang wood is used for making houses, furniture, and small boats. Kung sa Filipino, ang kahoy ay ginagamit sa paggawa ng mga bahay, muebles at bangka. Sa Ingles, hindi na kailangan ng panandang da o a bago ang salitang wood dahil mass noun ito. Pero sa Filipino, kinakailangan lagyan ng panandang ang. So, pagkakaiba sa paggamit ng mga pang-ukol o prepositions. So, ayon kay Otanes at sa pag-aaral ni Charles Fries, may 92.6% ng pangungusap sa Ingles ang gumagamit ng mga pang-ukol gaya ng at, but, for, from, in, of, on, to, with, at etc. Ang bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang gamit sa kahulugan, kaya mahirap minsan hanapan ng eksaktong katumbas sa Filipino. Dahil dito, nagiging hamon sa pagsasalin mula Ingles patungong Filipino ang wastong paggamit ng mga pang-ukol, sapagkat maaring magbago ang diwa ng pangungusap kapag maling salin ang ginamit. Narito naman ang mga ibinigay na halimbawa ni Otanes. So, una, cut the piece of cheese with a sharp knife. Kung isasalin ito sa Filipino, hiwain ang kapirasong keso sa pamamagitan ng matalas na kutsilyo. Sa Ingles, ginagamit ang salitang with bilang pang-ukol. Sa Filipino, isinasalin ito bilang sa pamamagitan ng na mas mahabang parirala upang ipahayag ang parehong diwa. Ipinapakita nito na ang Filipino ay mas makasandig sa mga panlapi o pariralang may pananda kaysa sa simpleng salitang pang-ukol. Pangalawa naman ay ang the object in the box. Ang bagay sa loob ng kahon.
Sa Ingles, isang salita lamang ang ginamit, in at on. Sa Filipino, kailangan ng buong parirala sa loob ng sa ibabaw ng. Ipinapakita rito na mas detalyado at malinaw ang relasyong nilalarawan sa Filipino. Pangatlo, ang pagkakaiba sa paggamit ng sa o ng. So, leave the can on the table. Iwan ang lata sa mesa. No change in the water level. Walang pagbabago sa taas ng tubig. Keep the animals in separate cages. Ikulo ang mga hayop sa magkakahiwalay na kulungan. Mapapansin na sa Ingles, iba-iba ang ginamit na pang-ukol, on, in, at off. Samantalang sa Filipino, isang pang-ukol lang sa ang ginamit. Depende sa konstekto. Ibig sabihin, mas simple ngunit mas konstektual ang Filipino. Pang-apat is plants with leaves of different colors. So, mga halamang iba-iba ang kulay ng dahon. Sa halip na mga halamang may iba't ibang kulay ng dahon. Sa Filipino, kadalasan ginagamit ang mga sugnay or clause para mas malinaw ang kahulugan ng pang-ukol o paglalarawan. Ipinapakita nito na mas natural sa Filipino ang mas malayang pagkakabuo ng parirala kumpara sa mga istriktong gramatika ng Ingles. Ayon kay Lalunio, kapag nagsasalin o bumubuo tayo ng mga pangungusap sa wikang Filipino, hindi sapat na alam lang natin ang aspekto ng pandiwa, tulad ng perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo. Isa pa sa mga dapat nating isaalang-alang ay ang tinatawag na focus ng pandiwa. Pero ano nga ba ang focus ng pandiwa? Sabi ni Lalunio, ang focus ay katangian ng pandiwa na nagpapakita ng ugnayan nito sa paksa o simuno ng pangungusap. Ibig sabihin, ipinapakita ng focus kung sino o ano ang binibigyang diin sa kilos. May iba't ibang uri ng focus ng pandiwa at nakadepende ito sa panlaping ginagamit sa salita. Ngayon, isa-isahin natin sila. Una, ang aktor focus. Ang aktor focus ay kapag ang gumagawa ng kilos ang siyang paksa ng pangungusap. Kadalasan ginagamit dito ang mga panlaping mag, ma, o mang. Halimbawa, bumibili ng dyaryo ang bata. Sa pangungusap na ito, ang bata ang gumagawa ng kilos ng pagbili kaya ito ay aktor focus. Ikalawa ay ang layon focus. Ang layon focus naman ay kapag ang layo ng kilos ang siyang paksa ng pangungusap. Karaniwang ginagamit dito ang panlaping in, ay, i, o ipa. Halimbawa, binibili ng bata ang dyaryo. Dito, ang dyaryo ang binibigyang diin kaya ito ay layon focus. Ikatlo naman ay ang focus sa lugar o locative focus. Ipinapakita naman ng locative focus kung saan ginagawa ang kilos. Ginagamitan ito ng panlaping an, han, o pag-an. Halimbawa, tinamnan ni Mang Juan ng kamote ang bukid. Ang bukid ang lugar ng kilos, kaya ito ay focus sa lokasyon. Ikaapat, focus sa pinaglalaanan o binipaktibong focus. Ito naman ay tumutukoy sa kung para kanino o para saan ginagawa ang kilos. Ginagamitan din ito ng an, han, o ipag. Halimbawa, binilhan ng bata ng dyaryo ang tindahan. Ang tindahan dito ang pinaglalaanan ng kilos, kaya ito ay binipaktibong focus. Ikalima, focus sa instrumento o gamit na focus. Sa instrumental focus, ang focus ay nasa bagay na ginamit upang magawa ang kilos. Ginagamit dito ang panlaping ipang o maipang. Halimbawa, ipinangsulat ni Ana ang ballpen. Dito ang ballpen ang ginamit na sa pagsusulat, kaya ito ay focus sa instrumento. Mapapansin
natin sa lahat ng uri ng focus ang salitang may salungguhit o ang paksa ng pangungusap ang siyang nakatuon sa kilos. Ibig sabihin, ang focus ng pandiwa ay nagbabago depende sa kung saan nakatuon ang aksyon at sa ginamit na panlapi. Ngayon naman dumako tayo sa kaayusan ng mga salita o word order ayon kay Otanes. Ayon kay Otanes, sa wikang Ingles, napakahalaga ng kaayusan ng mga salita dahil ito ang nagbabago sa kahulugan ng parirala o pangungusap. Halimbawa, pocket watch, relong pambulsa. Watch, pocket, bulsa para sa relo. Makikita natin sa parehong salita, ngunit nag-iba ang kahulugan dahil nagpalit ng pwesto ang mga salita. Sa wikang Filipino, iba naman ang paraan ayon kay Otanes. Sa Filipino, karaniwang nauuna ang pangalang tinuturingan at sumusunod ang panuring o modifier. Halimbawa, construction programs, mga palatuntunan ukol sa construction. Flood control projects, mga proyekto ukol sa pagkontrol ng baha. Population explosion, biglang pagdami ng populasyon. Old age insurance, siguro para sa panahon ng katandaan. Makikita dito na sa Filipino, nasa unahan ang pangunahing salita at sumusunod ang naglalarawan dito. Kapag ang panuring ay isang pang-uri na iisang salita, maaari itong mauna o sumunod sa pangalang ibinibigyang turing. Halimbawa, kind teacher, mabait na guro o gurong mabait. Parehong tama dahil sa Filipino, malaya ang posisyon ng pang-uri basta tama ang gamit ng pang-ugnay.